So may i-share ako sa inyo ngayon na Ola na na-review ko na doon sa isa kong channel, itong Johnny Depp. At subukan ko na siya. Medyo nakalimutan ko lang, no? Wala talaga sa isip ko kung hindi pa to nag-message sa akin noong nakaraan. At talagang grabe yung kanyang 7 days na nga lang pero pagdating ng 6 day, ayun na, harassment na nga abutin. Pero bago lahat natin talakayin ang Ola na ito, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking mga social media account ng Facebook at ang aking YouTube channel. At kung nagustuhan nyo, nakatulong sa inyo ang video ito is malaking bagay po ang pag-like, pag-share at pag-hit ng notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending app. So yun nga, disclaimer muna ulit na hindi po ako nang hihikayat na kayo mangutang dito sa mga Ola o pinopromote. Hindi ako po Ola promoter, hindi po ako Ola agent at hindi po ito sponsor ng mga Ola. Sinusubukan ko po silang applyan para may maibigay ako sa inyo shared o real experience ko na maaaring maging gabay sa inyo para magkaroon kayo ng tamang expectations kung paano ang proseso nila ng pagpapautang at kung ano ang proseso nila ng paniningil. Para may ideya na kayo, para kung hindi maganda, ay di wag na. Di ba? Gano'n lang naman yun. Pero kung okay naman yung mga interest nila at saka mga loan terms, nasa inyo yan. Loan at your own risk. Tandaan ninyo. Okay? Pero hindi ho ako nang hihikayat o hindi ako nababayaran ng mga Ola para mag-promote. Lilinawin ko lang po. Okay. So, ito nga, siya po si Supreme Money Lending. Okay. Alam ko marami na kakasubok dito. No? Medyo nakikita ko rin siya kadalasan sa mga mass filing. Madalas ko siya makita roon sa mga complaints. Okay. Pero ito, medyo nakalimutan ko lang talaga. Kasi nung nakaraan, message sa akin to nung ano ba ngayon, Sabado, nung Miyerkules lang, nag-o-offer na naman siya. Nag-o-offer naman siya na mag-loan daw ako dahil malaki na raw yung aking credit limit, aabot na raw ng 50K, sabi niya, ayan. Si Supreme po yan, no? Pero doon tayo sa experience ko na talagang as in, nasubukan ko na 6 days. Same with the other Ola na yung iba naman, medyo pahaging lang yung harassment Pero pag lagpas mo ng due date, o mismo yung due date, pero ito, 6 days. No? Ito yung message niya sa akin, no? Medyo matagal na talaga to. June 24 pa po ito. O, pansin nyo, medyo nakalimutan ko na talaga to Dapat matagal ko nang ginawa Pero ngayon, i-update ko lang kayo para mas maintindihan nyo yung nangyari sa akin dito. June 24, ang aga yun, 6:38 ng umaga. Pansin ninyo, ganyan kaaga mang harass yan. Good morning, this is Alex and I just want to inform, and hindi ko sure kung tunin yung pangalan to kasi gumagamit naman mga alias sa mga yan I just want to inform you that today is your considered due dito sa Supreme Money and only specific product must pay. Kaya as early as possible, nagme-message na po ako for settlement. Nag-agree po kayo sa terms and condition ng app, so it means alam niyo po ang policy. Pasuyo na lang na payment upang maiwasan ng penalty at pag-report sa inyo po. Nakamonitor ang head all around, parang gano'n something. Hanggang 8 to 9 lang siya. Binigyan pa ako. Pero lilinawin ko June 25 po yung due date ko. Nasa apps naman po yun. Kaya ang nagulat ko, aga-aga nito At uulitin ko, hindi po ito paninirang puri sa kanilang lending company. Ito po ay pag-review para may ma-share ako sa inyo kung ano yung mga experience ko. Kasi sa pag-review po, may papatunayan natin kung okay ba talaga yung isang produkto o isang serbisyo ng mga lending company na nagbibigay ng loan sa mga borrower. Okay? So yun, sinagot ko naman siya ng maayos at hindi naman po tayo barubal makipag-usap. Formal po ako nakikipag-usap palagi kapag gaganito. So, ang sinagot ko lang sa kanya is, consider due ngayon, bukas pa ang mismong due date. Okay lang kung reminder na due date ko bukas, pero yung ngayon kayo maniningil agad, di ba, bawal yan. Napakalinaw naman po sinabi ko, di ba? At ang sinagot niya sa akin, pakibasa at pakiintindi. Besides, only SN basic under Supreme Money amounting 792 pesos lamang babayaran mo. So, pinipilit niya talaga akong bayaran yung 792. Na nakuha ko lamang po, nung time na yun is something 560, if I remember it correctly. Pero 800 po yung utang na ibinigay sa akin. So, halos kalahati rin. Ako kung hindi ko na maalala kung 560 or 500 pesos. Sabi niya, basta medyo malaki pa rin yung tubo. Yung kinalta sa akin. Tapos babalik ko is 800 nga. So, pinipilit niya ako na bayaran ng gano'n.
Kaya nilinaw ko sa kanya, naintindihan ko po, ang sabi nyo sa message ay today is your considered due. So it means ngayon nyo ako pinagbabayad. Am I right? Tama naman ako, di ba? Gayong nasa apps naman na June 25. Ngayon, itong reply niya, bago ka maging busy o pumasok sa workplace mo, pasuyo mo ng payment mo para hindi ka na namin may istorbo mamaya sa workplace mo o sa ginagawa mo po. Pati na rin itong contacts mo, kung di makikipag-coordinate po, hindi na po namin maabala. Diba? Ang aga-aga, pati contact reference ko o mga contacts ko sa phone ko, aabalahin daw nila. So, sinagot ko naman na mas maayos pa rin. Bukas pa ang due date ko, that's it. Sinilip ko ulit ang apps, bukas ako magbabayad. Di ba? Napakalinaw naman. Sa apps naman kasi. So, medyo umaangat na yata yung dugo nito, umakit na, tumataas na. So, report na lang po kita, tama. O, di ba? Tama ba akong sagot yan? I-report mo ako, bukas pa due date ko. Mag-report ka, magre-report din ako sa SEC. O, di ba? And then, onwards, hindi na siya nag-reply after that. Hindi ko pa siya binablock niyan eh. Medyo hindi palmado pa ako. Then, nag-block lang ako nung binayaran ko na sila. Then, onwards, 10:14 ng umaga, nung araw din na yun, na-report ka na sa amin from collection due mo ngayon, ha? Baka nakalimutan mo. Pati itong contacts mo dito, magagamay sa irereklamo ng kumpanya laban sa'yo. Pakibayaran mo na ito na, may extension fee ka na dapat bayaran, huwag mong hintayin, gawin ito sa'yo. Bidiruin mo, alas 10, hindi pa due date. Ganyan na sila. Alam niyo, marami reklamo talaga to. Even in the OFW. Kaya medyo mag-ingat kayo, ha? Hindi ko sinisiraan yung company na to, kundi nire-review ko lang sa inyo, pinapatunayan ko lang sa inyo kung ano yung mga naranasan ko, sinishare ko experience sa kanila. So ito pa, pagdating ng hapon mga kadyan, ito pa, good afternoon, nakitaan na ng management na wala kayong balak magbayad. Asahan po natin na magkakaroon tayo ng legal action dahil sa ginagawa ninyong paglabag sa naging agreement nyo sa isang online dealing company. May nilabag ba ako? Nakita nyo? Wala. Kasi binura ko na yung apps eh. Tinanggal ko na siya after ko bayaran. Okay, linawin ko na kaya wala na akong kopya. Hindi ko na rin siya na-save. Pero kung sa dyan, para naigawan ko siya ng video dyan, okay? So ito, inabukasan 7 in the morning. Good morning, today ang yung due date sa loan up na inutangan mo. Please settle for your full payment or extension payment before 10 a.m. Cut-off time. Thank you ba? May cut-off pa sila. And then hanggang sa, ito nga, asahan daw namin. Pero hindi ko binayaran ng bagay yan. Gabi ko siya binayaran. Total, palongis naman sila para sa akin. Dahil, mo, hindi pa due date. Nangungulit na. I-report daw ako, di ba? Saan ako i-report? Sa SEC? Sa CIC? Yan ba yung tamang paniningil? Di ba? May mga message pa nga sa akin sa email na medyo hindi ko na mahanap. Parang natabunan na rin kasi nag-forward sila sa akin ng picture ko kung saan yung ginamit ko. Sabi, po-forward daw nila. Ewan ko kung saan nila po-forward. Hindi ko naman, hindi ko na makakita yung mga message sa email. Ito nga, medyo alanganin na siya nung pagdating nung mga hapon, puro email na po yung nangyari sa akin dito. Kaya medyo paalala lang, no? Bago kayo humiram dito sa loan up na ito, sa Supreme, pag-aralan nyo muna, tulad nito, panoorin nyo muna ang video nito bago nyo subukan mag-loan dyan. Hindi ko kayo pinipilit o hinihikayat mangutang. Pinapaalalahanan ko kayo dahil sa aking experience sa kanila, mag-isip kayo kung hihiraman nyo yan o hindi. Gayong, ulitin ko 800 ang naalala kong utang o yung binigay nila sa akin credit limit at ang binigay sa akin something 500 to 560. Nasa ganun estimated yung aking pagkakaalala, no? Ulitin ko, ganun lang po yung halaga na nakuha ko tapos ganyan na ginagawa, di ba? Paano kung may tinawagan sa bagay? Alam naman mga kakilala ko at kaibigan ko na nag-a-apply talaga ako dito sa mga ito dahil sinusubukan kong i-review para may maibigay ako sa inyo na share real experience about dito sa mga OLA na sinusubukan nating i-review. At i-follow nyo na rin yung aking Johnny Depp na channel. Okay? Marami pong salamat sa uulitin.